Libre si Guning ng umagang iyon, at nagplano siyang kumain kasama ang kanyang pamilya sa bahay ng pamilya Tang noong hapong iyon bago siya umalis patungong CTF kinaumagahan. Ilang araw na siyang nanatili sa CTB, at biglang naalala na matagal na niyang hindi nakikita si Cao Wenshin. Sa pag-iisip niyan, tinawagan ni Guning si Cao Wenshin. "Hi, Ningning, nasaan ka ngayon?" Sinagot ni Cao Wenshin ang tawag at sinabing may pananabik. "Nasa apartment ko sa Waffle Hills ngayon." "Nasaan ka?" tanong ni Guning. "Nasa labas ako ngayon, at mag-bungee jumping ako mamaya kasama ang mga kaibigan ko." "Bakit hindi ka sumama sa amin?" sabi ni Cao Wenshin. Naging interesado si Guning at sinabing, "Oo naman." "Saan iyon?" "Papunta na ako." Siya ay nagkaroon ng bungee jump bago sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao, at naisip niya na ito ay lubhang kapana-panabik. Pagkatapos ng kanyang muling pagsilang, marami siyang bagay na dapat harapin at unti-unting nakalimutan ang tungkol dito. Gayunpaman, libre siya ngayon, kaya tiyak na pupunta siyang magsaya kasama ang kanyang mga kaibigan. "Great, see you then," sabi ni Cao Wenshin, pagkatapos ay ipinadala kay Guning ang address. Pagkatapos ay nagpalit si Guning ng kanyang damit at umalis sa kanyang bahay kasama sina Gao Yi at Qiaoya. Malayo sa sentro ng lungsod ang lugar na pupuntahan nilang bungee jumping. Dahil mas maagang umalis si Cao Wenshin at ang kanyang mga kaibigan kaysa kay Guning, dumating doon si Guning pagkaraan ng 20 minuto kaysa sa kanila. Gayunpaman, bago nagpakita si Guning, nagpunta sila upang maglaro sa iba pang mga recreational facility sa amusement park at napunta sila sa gulo. Hindi sila nagdulot ng anumang gulo sa kanilang sarili, sa halip ang ibang tao ang nagdulot sa kanila ng problema. Sa sandaling si Cao Wenshin at ang kanyang mga kaibigan ay dumating sa isang lugar ng pagbaril, nakasalubong niya ang ilan sa kanyang mga kakilala at hinamon siya ng isa sa kanila. "Hoy, Cao Wenshin, nangangahas ka bang makipagkita sa akin?" Ito ay isang batang babae na kasing edad ni Cao Wenshin. Siya ay matangkad at maganda, ngunit si Cao Wenshin ay mas maganda pa rin sa kanya. Kasama niya ang 2 lalaki at isang babae, at lahat sila ay kaibigan niya. Si Cao Wenshin at ang kanyang mga kaibigan ay hindi nasisiyahang makita sila. Ayaw niyang kausapin ang dalaga, pero hindi siya binitawan ng dalaga. "Ano? Natatakot ka bang matalo ka?" Halatang panghahamak na sabi ng dalaga. Ang kanyang pangalan ay Jiang Dina, at ang kanyang ama ay isa ring mahalagang figure sa isang rehiyong militar. Lumaki siya kasama sina Cao Wenshin at Gao Chengyan. Ngunit mas mataas ang ranggo ng kanyang ama kaysa kay Cao Ruowa at ama ni Gao Chengyan, kaya palagi niyang iniisip na mas mahusay siya kaysa kina Cao Wenshin at Gao Chengyan. Ang masama pa, si Jiang Dina ay kasama rin ang maraming brown-noser sa rehiyon ng militar, at palagi nilang binubuli ang mga batang hindi nila gusto. Tumanggi sina Cao Wenshin at Gao Chengyan na makinig kay Jiang Dina, kaya mayroong 2 grupo ng mga bata sa rehiyon ng militar at madalas silang nag-aaway sa isa't isa. Ngayon, kahit na lumaki na sila, galit pa rin sila sa isa't isa gaya ng dati. Sa katunayan, hindi kailanman nag-abala si Cao Wenshin na bigyang pansin si Jiang Dina, ngunit si Jiang Dina ay nagsimula ng gulo sa bawat pagkakataon dahil naiinggit siya kay Cao Wenshin. Si Cao Wenshin ay hindi kasing galing ni Jiang Dina sa shooting at martial arts, at natatalo siya kay Jiang Dina sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, si Cao Wenshin ay mas maganda kaysa kay Jiang Dina at ang kanyang pagganap sa paaralan ay mas kapansin-pansin din kaysa kay Jiang Dina. Bilang resulta, si Cao Wenshin ay napakapopular sa mga lalaki, at maganda rin ang impresyon sa kanya ng kanilang mga magulang. "Alam kong mas magaling ka sa akin sa shooting, pero sa tingin ko hindi ka kasing charming ko, dahil masama ang ugali mo," sabi ni Cao Wenshin. Si Jiang Dina ay talagang maganda rin, at marami siyang hinahangaan, ngunit ang kanyang masamang ugali ay natakot sa maraming lalaki na malayo sa kanya. Ang mga salita ni Cao Wenshin ay ikinainis ni Jiang Dina at siya ay sumigaw, "Cao Wenshin, ang lakas ng loob mong sabihin iyon sa harapan ko." Hindi pinansin ni Cao Wenshin ang galit ni Jiang Dina at nagpatuloy, "Jiang Dina,
malalaman mo kung gaano kasaya ang isang babaeng may magandang ugali kapag may boyfriend ka balang araw. Sinadya niyang sabihin iyon para mairita si Jiang Dina, dahil may mapagmahal siyang nobyo ngayon. Kung mas masaya si Cao Wenxin, mas galit si Jiang Dina. Mapusok si Jiang Dina at itinaas ang kanyang kamao para suntukin si Cao Wenxin nang walang pag-aalinlangan. Sanay na si Cao Wenxin sa masamang ugali ni Jiang Dina, kaya normal niyang mapoprotektahan ng maayos ang sarili. Gayunpaman, na-distract siya nang maisip niya si Jinbei, kaya hindi niya naiwasan ang kamao ni Jiang Dina. Si Gao Chengyan na nakatayo sa gilid ni Cao Wenxin ay nauna upang protektahan si Cao Wenxin, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga lalaking kaibigan ni Jiang Dina. Ang lalaki ay si Qin Zifeng, at ang kanyang ama ay isang senior colonel sa militar. Lumaki silang lahat sa iisang rehiyon ng militar, kaya lahat sila ay natuto ng maraming kasanayan sa pakikipaglaban. Dahil kay Qin Zifeng, hindi nagawang protektahan ni Gao Chengyan si Cao Wenxin. Si Jiang Zesheng, An Ran, at Zhu Yuanzhen ay hindi pa nag-practice ng kung fu noon, kaya lahat sila ay natigilan at tumayo. Sa sumunod na segundo, direktang sinuntok ni Jiang Dina si Cao Wenxin sa mukha. Nakaramdam ng matinding sakit si Cao Wenxin at may umaagos na dugo mula sa kanyang ilong. Wenxin, nagulat ang mga kaibigan ni Cao Wenxin, at si Jiang Zesheng ay tumakbo ng walang pagkaantala dahil siya ay isang lalaki. Sa kasamaang palad, madali siyang inihagis ni Jiang Dina sa kanyang balikat at nahulog siya sa lupa. Kahit na lalaki si Jiang Zesheng, hindi siya kalaban ni Jiang Dina. Si Cao Wenxin ay nag-alab sa galit at agad na inatake si Jiang Dina. Zesheng, naramdaman ni Zhu Yuanzhen na umiyak at tumakbo para tulungan si Jiang Zesheng na makatayo. Si Zhu Yuanzhen at Jiang Zesheng ay parang mag-asawa ngayon, ngunit hindi pa talaga sila magkasama. Kailangan pa nila ng mas maraming oras. Ipinagtanggol ni Jiang Zesheng si Cao Wenxin, hindi dahil gusto pa rin niya ito, ngunit dahil siya ay kanyang mabuting kaibigan. Naunawaan iyon ni Zhu Yuanzhen, kaya hindi siya nagseselos, ngunit naduraj ang puso niya nang masugatan si Jiang Zesheng. Okay lang ako, sabi ni Jiang Zesheng para aliwin si Zhu Yuanzhen. Si Zhu Yuanzhen ay hindi naniniwala na si Jiang Zesheng ay magiging maayos pagkatapos masipa ng napakalakas, ngunit wala siyang sinabi. Ang mga ingay ng kanilang away ay nakakuha ng atensyon ng mga turista at manggagawa sa amusement park. Ngunit walang nang ahas na pigilan sila, dahil halatang mahilig sila sa kung fu at medyo agresibo. Sinigawan sila ng ilang staff ng amusement park para sabihing huminto na sila ngayon, at ang ilan ay nagulat nito sa kanilang pinuno ng walang pagkaantala. Gayunpaman, tumanggi silang makinig at patuloy na nag-aaway. Si Cao Wenxin ay hindi tugma para kay Jiang Dina, ngunit tumagal pa rin ng oras para matalo ni Jiang Dina si Cao Wenxin. Sa oras na ito, dumating sina Guning, Gao Yi at Qiao Ya, at tinawagan ni Guning si Cao Wenxin nang pumasok siya sa amusement park. Sa kasamaang palad, walang sumasagot sa kanyang tawag. Naisip ni Guning na malamang na umalis sila para maglaro sa ibang mga pasilidad. Sa makatuwid, direktang ginamit niya ang kanyang Jade Eyes para hanapin si Cao Wenxin. Sa sandaling tumingin siya sa paligid ng amusement park, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nag-aaway sa likod ng isang bahay na 10 metro ang layo. Sa gitna ng karamihan, natagpuan niya sina Cao Wenxin at Gao Chengyan. Si Cao Wenxin ay nakikipaglaban sa isang babae, habang si Gao Chengyan ay nakikipaglaban sa isang lalaki. Sa tabi nila, sina An Ran at Zhu Yuanzhen ay inaalalayan ang nasugatan na si Jiang Zesheng. Halata na si Cao Wenxin ay mas mahina kaysa sa babae, at may dugo sa kanyang kaliwang pisngi. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Guning pasulong. Hindi alam ni Gao Yi at Qiao Ya kung ano ang nangyayari, ngunit sabay-sabay nilang hinabol si Guning. Nang makarating si Guning sa bahay, dumiretso siya kay Jiang Dina at itinapon si Jiang Dina matapos mahawakan ang kamay niya. Hindi makapumigla si Jiang Dina at itinapon siya ng 1 metro. Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat, kabilang sina Cao Wenxin, Gao Chengyan, at Qin Zifeng.
Bago sila makapag-react, sinipa ni Guning si Jiang Dina ng napakalakas. Si Jiang Dina ay sinipa ng 3 metro ang layo at nontog sa matigas na pader bago siya bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Parang nabali ang isa niyang buto. Masyadong mabilis ang nangyari, at walang nakaalam sa nangyari hanggang sa bumagsak si Jiang Dina sa lupa. Jesus, ang babae ay sinipa ng 3 metro ang layo ng babae. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Malamang kung Fu Master siya. Panipi tuldok panipi. Lahat sila ay humanga kay Guning. Hindi nila naisip na mali na pinalayas ni Guning si Jiang Dina, dahil binubuli ni Jiang Dina si Cao Wenxin at ang kanyang mga kaibigan. Si Guning ay mabuting kaibigan at malapit na kamag-anak ni Cao Wenxin. Ningning, nagliwanag ang mga mata ni Cao Wenxin nang makita niya si Guning. Naglabas si Guning ng 2 power crystal at ibinigay ang bawat isa sa kanila kina Cao Wenxin at Jiang Zesheng para tulungan silang makabangon. Hi, Miss Gu. Naglakad din si Gao Chengyan papunta kay Guning, at tumigil sa pakikipaglaban. Dina, si Qin Zifang ay tumakbo kay Jiang Dina at iniwan si Guning sa isang tabi. Malubhang nasaktan si Jiang Dina at nabali ang isang tadyang nito. Hindi siya makagalaw ngayon, bagkus ay napaungol siya sa sakit habang nakahiga sa lupa. Aabutin ng hindi bababa sa 2 buwan bago siya ganap na gumaling. Inamin ni Guning na gumamit siya ng matinding lakas para saktan si Jiang Dina, ngunit talagang nagalit siya nang makita si Cao Wenxin na binubuli ni Jiang Dina. Nararapat sa iyo iyan. Si Cao Wenxin ay nakaramdam ng labis na kasiyahan, na sinisigawan si Jiang Dina. Ang mga kaibigan ni Cao Wenxin ay may parehong ideya. How dare you do that, Dina? Babalikan ka ng pamilya Jiang. Binyantaan ni Qin Zifang si Guning. Alam niya na si Guning ay hindi isang mahinang babae, kaya hindi siya nang ahas na makipaglaban sa kanya ngayon. Tingnan natin kung ano ang gagawin sa akin ng pamilya Jiang, sabi ni Guning. Hindi siya natatakot sa pamilya Jiang. Si Jiang Dina ay isang bully at siya mismo ang humingi nito. Sabi ni Cao Wenxin na may paghamak, pagkatapos ay bumaling kay Guning. Ningning, huwag kang mag-alala. Bagamat mas mataas ang ranggo ng ama ni Jiang Dina sa militar, ang pamilyang Jiang ay hindi maihahambing sa pamilya Cao at sa pamilyang Tang. Ikaw, galit si Qin Zifang. Sinulyapan niya si Guning. Pagkatapos ay sinabi kay Ken Wenxin. Alam ko na ang pamilya Jiang ay hindi kasing lakas ng pamilya Cao o ng pamilya Tang, ngunit ang pamilyang Ken o ang pamilyang Tang ay kikilos laban sa pamilya Jiang para sa isang tagalabas. Panipi. Hindi alam ni Qin Zifang ang pagkakakilanlan ni Guning, at naisip niya na naglakas loob lamang si Guning na saktan sila dahil sa suporta ni Cao Wenxin. Niloloko mo ba ako? Tumawa si Cao Wenxin. Akala niya ay talagang hanggal si Qin Zifang. Hindi mo ba alam na si Ningning ay isang mahalagang miyembro ng pamilya Tang? Hindi nagtagal ay naghilom ang sugat ni Cao Wenxin sa kanyang mukha pagkatapos niyang inumin ang mahiwagang tableta ni Guning, kaya ngayon ay nakapagsalita na siya ng normal. Ano? Nagulat si Qin Zifang at ang kanyang mga kaibigan. Cao Wenxin, huwag mo kaming subukang takutin. Alam nating lahat na 2 lang ang apo ni Master Tang. Nakipagtalo si Qin Zifang. Hindi kita tinatakot, maaari kang umuwi at tanungin ang iyong mga magulang ng sagot, sabi ni Cao Wenxin. Ang mga magulang ni Qin Zifang at Jiang Dina ay inimbitahan na dumalo sa kasal ni Tang Yunfan at Guman noong araw na iyon. Kaya kailangang malaman ng kanilang mga magulang ang katotohanan na si Guning ay biological na anak ni Tang Yunfan. Bagamat hindi magkasundo sina Qin Zifang, Jiang Dina, at Cao Wenxin, hindi ito nakaapekto sa relasyon ng kanilang pamilya sa isa't isa. Dahil sinabi iyon ni Cao Wenxin, malaki ang posibilidad na totoo ito, ngunit hindi maintindihan ni Qin Zifang kung bakit biglang nagkaroon ng apo si Master Tang na kasing edad nila. Naisip niya na si Guning ay maaaring hindi lehitimong babae ni Tang Yunfan. Alinmang paraan, si Qin Zifang ay hindi nang ahas na lumaban kay Guning ngayon. Zifang, tumawag tayo ng ambulansya, sabi ng kaibigan ni Qin Zifang. Gawin mo na agad.
Inilabas ni Qin Zifang ang kanyang galit sa kanyang kaibigan. Tumagal ng 5 minuto ang laban, at hindi nagtagal ay dumating ang manager ng amusement park na ito. Ano bang problema nyo mga teenager? Bakit kayo nag-aaway ng ganito kar-ahas dito? Bulalas ng manager sa kanila. Sa sumunod na segundo, bumagsak ang paningin niya kay Jiang Dina, kinabahan siya nang makita ang pinsala nito. Inatake nila tayo muna, sabi ni Cao Wenxin. Wala akong pakialam kung sino ang unang umatake. Kailangan nating tumawag ng pulis, sabi ng manager. Nakatawag na kami, at narito ang pulis, sabi ng isang kawani. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis. Sinulyapan ni Cao Wenxin ang mga pulis, pagkatapos ay tinanong si Qin Zifang, gusto mo bang pumunta sa korte, o ayusin ito ngayon? Sa labas ng korte, sabi ni Qin Zifang nang walang pag-aalinlangan. Kung tutusin, wala itong pagbabago kahit na pumunta sila sa korte, dahil kailangan lang nilang bayaran ang medical fee para sa mga nasugatan. Naintindihan din iyon ni Jiang Dina, kaya pumayag din siya. Dahil handa silang ayusin ito sa labas ng korte, umalis kaagad ang mga pulis. Jiang Dina, tandaan mo na dapat lumayo ka sa akin. Kung maglakas loob kang guluhin ulit ako, isipin mo ang aral na natutunan mo ngayon, malamig na sabi ni Cao Wenxin kay Jiang Dina. Hindi naman ako nagkukulang ng pera, kaya wala akong pakialam na bayaran ang iyong mga medikal na binabayaran kung gusto mong humiga sa isang hospital bed sa loob ng ilang buwan. Dahil sa patakaran sa pamilya Cao, si Cao Wenxin ay walang gaanong allowance noon, ngunit ngayon ay mayroon siyang 500 milyong yuan pagkatapos pumunta sa Earth Nightclub kasama si Guning. Sa malaking halaga ng pera sa kanyang bulsa, kayang-kaya ni Cao Wenxin ang anumang gusto niya. Siya ay nasiyahan at nasiyahan ng si Jiang Dina ay natuto ng isang aralin ngayon, at siya ay higit na handa na magbayad ng bayad sa pagpapagamot para sa kanya. Hindi naman gaanong nagastos. Si Jiang Dina ay wala na sa lakas ngayon, kaya napatitig na lamang siya kay Cao Wenxin. Sinisi niya si Cao Wenxin sa lahat, at hindi niya inakala na may nagawa siyang mali. Ngayong nabali ang isa sa kanyang mga tadyang, higit na kinasusuklaman niya si Cao Wenxin. Nakilala rin ni Jiang Dina si Guning ngayon. Natakot siya kay Guning, na apo ni Master Tang at mabuting kaibigan din ni Cao Wenxin. Anyway, determinado siyang bayaran si Cao Wenxin o Guning. Sige, mag-enjoy tayo ngayon, sabi ni Cao Wenxin at naglakad palayo kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makalayo na sila, nasa sabik pa rin si Cao Wenxin. Ningning, nagpakita ka sa pinakamagandang oras, sabi ni Cao Wenxin. Napakagaan ng pakiramdam ko noong nasugatan si Jiang Dina. I don't think she will dare to make trouble for me in the future. Madalas ba niya itong ginagawa? Tanong ni Guning. Oo, bully na siya simula pa noong mga bata pa kami, pero ayaw kong sumuko kaya madalas kaming mag-away, sabi ni Cao Wenxin. Kung wala si Qin Zifang sa kanya, o kasama ko ang kuya ko, kadalasan okay lang ako. Kung ganoon, kailangan talaga ni Jiang Dina ng leksyon. Ningning, sa pagkakaintindi ko kay Jiang Dina, imposibleng sumuko na siya pagkatapos nito. Alam kong matalino at malakas ka, pero kailangan mo pa ring mag-ingat, sabi ni Cao Wenxin. Gagawin ko, sabi ni Guning. Wow, Miss Go, ang iyong espesyal na gamot ay talagang hindi ka panipaniwala, sabi ni Jiang Zesheng. Haha, alam ko, ngumiti si Guning. Mayroon bang hindi mo magagawa? Sabi ni Jiang Zesheng. Well, magaling si Ningning sa lahat ng bagay sa paningin ko. Sumali si Cao Wenxin sa kanilang usapan. I feel so blessed and lucky to have Ningning as my family member. Hindi lang ikaw, napakaswerte ko rin na maging kaibigan ni Miss Go, sabi ni Jiang Zesheng. Sabay silang nagtawanan sa tuwa. Ang pinagmulan ng debo ng kabanatang ito ay maaaring masubaybayan sa N0V3LB1N. Nang wala na si Guning at ang kanyang mga kaibigan, tinawagan ni Qin Zifang ang kanyang ina. Nay, may biological na apo ba si Master Tang? Tanong ni Qin Zifang. Isang biolohikal na anak na babae.
Ang ina ni Qin Zefang ay natigilan sandali, pagkatapos ay sinabi, "Oh, tama, ang kanyang pangalan ay Guning." Katatapos lang ng kasal ni Tang Yunfan, at ang nobya ay kanyang kasintahan mga 19 na taon na ang nakakaraan. Si Tang Yunfan ay nawala ng 1 taon noon, at nahulog ang loob sa babae sa oras na iyon. Nagkaroon sila ng isang anak na babae at ang babae ay miyembro ng pamilyang Tang ngayon. 19 years na silang hiwalay. Biological daughter ba talaga ang babae? Tanong muli ni Qin Zefang. Tumanggi siyang maniwala na si Guning ay biological na anak ni Tang Yunfan, dahil kinasusuklaman niya ito. Bagamat hindi siya nasugatan, si Jiang Dina ay nasugatan ng husto, at gusto niyang maghayganti para kay Jiang Dina. Sa totoo lang, mahal na mahal niya si Jiang Dina. Kahit masama ang ugali ni Jiang Dina, handa siyang magparaya. Gayunpaman, alam niya na si Jiang Dina ay walang pagmamahal sa kanya, at kinuha lamang siya ni Jiang Dina bilang kanyang mabuting kaibigan. Upang manatili sa tabi ni Jiang Dina, tinalikuran ni Qin Zefang ang ideya na maging kasintahan niya. Malapit silang magkamukha, kaya dapat silang mag-ama, sabi ng ina ni Qin Zefang. Bakit mo natanong? Wala lang, curious lang ako, sabi ni Qin Zefang. Huwag kang magsinungaling sa akin. Gumawa ka na naman ba ng gulo? Sabi ng ina ni Qin Zefang. Hindi ko ginawa. Agad itong tinanggihan ni Qin Zefang. Nakilala ko si Cao Wenxin ngayon, at narinig ko siyang nagsasalita tungkol sa biolohikal na apo ng pamilyang Tang at na-curious lang ako tungkol dito. Binalaan siya ng ina ni Qin Zefang noon. Kahit anong isipin mo sa babae, mas mabuting huwag mo siyang inisin. Si Guning ay isang napakahusay na batang babae at mayroon siyang mga kumpanyang may mga asset na mahigit sa 1 bilyong yuan sa puntong ito. Mahal na mahal siya ng pamilyang Tang. Nang malaman iyon, nagulat si Qin Zefang. Hindi siya makapaniwala na nagawang maging matagumpay ni Guning sa murang edad. Bilang karagdagan, siya ay minamahal at inalagaan sa pamilya Tang. Kung ganoon, kailangan niyang mag-ingat kung balak niyang bayaran siya. Hindi nagtagal ay narating ni Guning at ng kanyang mga kaibigan ang lugar kung saan sila mag-bungee jump, at narinig ang mga tao na nagsisigawan nang makalapit sila. Wow, nakaka-excite naman, sabi ni Gao Chengyan. Ilang beses nang tumalon ng bungee si Gao Chengyan noon, kaya hindi siya natakot dito. Gayunpaman, kinakabahan pa rin siya dahil talagang nakakatakot kapag tumalon ka pababa mula sa isang mataas na taas. Oh my! I have goosebumps now, sabi ni Anran, mukhang natatakot. Ako rin, sumang-ayon si Zhu Yuanzhen. Hindi magtatalo sina Anran at Zhu Yuanzhen sa pagkakataong ito, dahil mayroon silang acrophobia, isa. Mga ad ng pub future. Kahit na nagawa ko na ito minsan, kinakabahan pa rin ako sa pagkakataong ito, sabi ni Cao Wenxin. Ningning, nagawa mo na ba dati? Kinakabahan ka ba? Oo, pero okay na ako ngayon, sabi ni Guning. Talagang malakas ka sa pag-iisip, sabi ni Cao Wenxin. Sa totoo lang, halos umiyak si Cao Wenxin sa unang pagkakataon. Gayunpaman, gusto pa rin niyang gawin ito muli. Lahat kayo ay nagawa na ito kahit isang beses, ngunit hindi ko pa nasubukan ito, sabi ni Jiang Zesheng. Halos gusto na niyang makatakas ngayon. Gayunpaman, natatakot siya na baka pagtawanan siya ng kanyang mga kaibigan, kaya kailangan niyang maglakas loob na gawin iyon. Dahil hindi tumalon sina Anran at Zhu Yuanzhen, nanatili sila sa ilalim ng launching pad. Tatalon ka ba? Tinanong ni Guning sina Gao Yi at Qiao Ya. Sina Gao Yi at Qiao Ya ay nagpalitan ng tingin ng interes sa isa't isa, at napansin ito ni Guning, kaya't sinabi niya, mabuti, maaari kayong sumama sa amin. Dati silang mga profesional na mamamatay tao, kaya't sila ay interesado sa matinding palakasan. Babayaran ko ang bill ngayon, at walang dapat makipagkompetensya sa akin para dito. Sabi ni Cao Wenxin. Walang gagawa, tumawa si Gao Chengyan. Tinatawanan mo ba ako? Nagkunwaring galit si Cao Wenxin. Hindi ako. Nagbibiro lang ako, sabi ni Gao Chengyan. Ngumuso si Cao Wenxin at itinikom ang kanyang bibig.
May kakaunting tao na naghihintay na mag-bungee jump sa amusement park na ito. Dahil sa malakas na pagpapasigla o pagkabigla na dulot ng biglaang pagkawala ng timbang ng katawan sa panahon ng bungee jumping. Ang katawan ng tao ay biglang nasa estado ng mataas na stress, at ang isang malaking halaga ng adrenaline at iba pang mga sangkap ay naitago kaagad, na makakaapekto sa puso at iba pang mga organo, na nagpapabilis ng tibok ng puso at tumataas ang presyo ng dugo. Sa makatuwid, ang mga taong may masamang puso o mataas na presyo ng dugo ay ganap na ipinagbabawal sa bungee jumping. Bilang karagdagan, ang ilang mga tao na may mahinang pisikal na fitness, tulad ng pananakit ng kasukasuan, lumbar vertebral disc protrusion, o bali na mga buto, ay hindi rin makakasali sa bungee jumping. Ang mga taong may sakit sa mata, tulad ng glaucoma at malalim na myopia, ay hindi rin dapat mag-bungee jumping, dahil ito ay nagpapataas ng intraocular pressure at maaaring seryosong magdulot ng retinal detachment kapag ang ulo ay nakayuko ng mahabang panahon. Nagkaroon din ng mga paghihigpit sa edad. Ang mga taong wala pang 15 at higit sa 45 taong gulang ay hindi dapat lumahok sa bungee jumping. Dahil ang nervous system ng mga menor de edad na wala pang 15 taong gulang ay hindi pa ganap na nag-mature, at ang biglaang pagkabigla ay maaaring makaapekto sa kanilang normal na paglaki at pag-unlad sa hinaharap. Para sa mga nasa katanghaliang gulang na higit sa 45 taong gulang, ang kanilang mga panloob na organo ay tumatanda na at maaari silang magkaroon ng nakatagong sakit sa puso o cerebrovascular disease. Sa ilalim ng epekto ng grabidad, madaling mapuko ang mga sakit sa itaas, na nagreresulta sa mga aksidente. Bukod dito, ang mga taong may mahinang psikolohikal na katangian ay hindi dapat pilitin na subukan ang kanilang kalooban. Maaaring mangyari ang mga aksidente sa anumang oras. Sa makatuwid, kailangang punan ng mga tao ang isang chart tungkol sa kanilang pisikal na kondisyon, timbang, presyo ng dugo, at iba pa. Noong bumili sila ng mga tiket. Pagkatapos ng tanghali, kinailangan ng mga bungee jumper na sukatin ang presyo ng dugo bago sila gumawa ng anumang bagay. Si Cao Wenshin at ang kanyang mga kaibigan ay natapos na sagutan ang chart at pumasok sa loob upang maghanda. Ang bungee jumping platform ay 36 na metro ang taas kasama ang pinakamataas na hydraulic sightseeing elevator sa tabi na 39 na metro ang taas. Mula sa elevator, napapanood ng mga tao ang iba na nagtatalon ng bungee. 3 tao lang ang nakatayo sa harap ni Cao Wenshin, at malapit na silang tumalon. Ang buong proseso mula sa pagtalon hanggang sa dulo ng bounce ay 2 hanggang 3 minuto lamang, kaya hindi sila naghintay ng matagal. Sa kalagitnaan ng elevator, nakita nila ang isang batang lalaki na tumatalon. Malakas at nakakatakot ang kanyang sigaw, na lalong nagparamdam kay Cao Wenshin at Jiang Zesheng ng kaba. Kinakabahan ka ba? Lumingon si Cao Wenshin para tanungin sina Gao Yi at Qiao Ya. Hindi naman, sabi nila. Sa halip, inaabangan nila ito. Itinikom ni Cao Wenshin ang kanyang bibig at nanatiling tahimik. Sa katunayan, hindi niya alam na sina Gao Yi at Qiao Ya ay dating mga profesional na mamamatay at nabubuhay sila sa panganib. Kahit na mukhang nakakatakot ang bungee jumping, ligtas ito. Bilang karagdagan, mayroon silang matibay na puso. Si Gao Chengyan ay puno rin ng pag-asa, ngunit siya ay bahagyang kinakabahan. Nang sa wakas ay makarating na sila sa launching pad, malapit nang tumalon ang pangalawang tao sa harap nila, kaya umupo sila sa likuran nila para maghintay ng kanilang mga turn. Ang lounge malapit sa launching pad ay hindi malaki, at maaari itong tumanggap ng 10 tao sa pinakamaraming tao. Hindi, kinikilabutan ako ngayon. Hindi ako tatalon mula rito. Ang batang babae na malapit nang tumalon ay nasa mga 20, ngunit siya ay natatakot na umusad ng isang hakbang. Fulin, hindi ka na makaka-atres sa sandaling ito. Kung gagawin mo, matatalo ka sa larong mayroon ka kay Jiang Zi. Tumalon na si Jiang Zi, at ikaw na ngayon. Ang isa pang batang babae na mga 20 ay palihim na itinulak ang babae pasulong.
Kahit papaano ay naramdaman ni Guning na may mali. Binigyan niya ng isang sulyap ang babae, at talagang may nakita siyang kakaiba. Hindi, natatakot ako, at mayroon akong acrophobia, sabi ni Zhao Fulin at halos umiyak. Ang pangalawang paningin ni Guning ay nahulog kay Zhao Fulin, isang larawan ang lumitaw sa kanyang paningin, at nakita niya na si Zhao Fulin ay nabigla pagkatapos tumalon mula sa launching pad. Hoy, sandali, biglang tumayo si Guning, sinusubukang pigilan si Zhao Fulin. Si Cao Wenxin at ang iba pang mga tao ay nagulat at napalingon kay Guning. Lumingon din ang isang staff at ang dalawang babaeng nakatayo sa gilid ng launching pad. Ang babaeng humikayat kay Zhao Fulin na tumalon ay inis nang makita si Guning. Dahil nag-aatubili siyang tumalon, hindi mo siya dapat pilitin na gawin ito, sabi ni Guning. Dahil alam na niyang malalagay sa panganib ang dalaga, naisip niya na dapat siyang tumayo at magligtas ng buhay. Sino ka? It's none of your business, bulyo ng dalaga kay Guning at mukhang napakasungit nito. Natatakot daw siya. Paano kung may mangyaring masama sa kanya kung tumalon siya? Sino ang maaaring managot? Lumapit si Guning sa babae. Ngayon niya napagtanto na ang babaeng ito ay naglalayong itulak si Zhao Fulin. Maliit na bagay. Ang mga taong pumupunta rito ay nagsasabi na sila ay sagrado, ngunit ito ay mabuti kapag sila ay tumalon. Sa totoo lang, ligtas na kahit itulak ko siya ngayon, sabi ng staff, at biglang tinulak si Zhao Fulin, na ikinagulat ni Guning. Hoy, tumigil ka. Si Guning ay tumakbo sa unahan, ngunit si Zhao Fulin ay naitulak na pababa. Agad na sumigaw si Zhao Fulin, at galit na galit si Guning. Gayunpaman, hindi ito ang oras para makipagtalo sa kanila ngayon, kaya sinabi ni Guning kay Cao Wenxin na maghintay dito at kailangan niyang tulungan si Zhao Fulin. Sumakay na siya sa elevator at walang humpay na bumaba. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal at napunta siya sa lupa. Naunawaan ni Gao Yi at Qiao Yan na nasa panganib ang babae matapos makita ang reaksyon ni Guning. Si Cao Wenxin at ang iba pa, gayunpaman, ay nalilito. Nag-bungee jumping sila noon, at karaniwan na ang mga bungee jumper ay itinutulak pababa kahit na medyo marami. Wala siyang pakialam sa reaksyon ni Guning ngayon. Nakatuon si Guning kay Zhao Fulin nang makapasok na siya sa elevator, at huminto si Zhao Fulin sa kalagitnaan, na hindi naman kakaiba, dahil maraming tao ang hindi rin sisiga. Gayunpaman, iba si Zhao Fulin. Nabigla siya ngayon. Maaaring mamatay ang isang tao sa loob ng 2 hanggang 15 minuto pagkatapos mabigla, at umaasa lang si Guning na mabubuhay si Zhao Fulin. Sa loob ng 1 minuto, narating ni Guning ang unang palapag. Tumakbo siya palabas ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa sobrang bilis niyang tumakbo, nagulat siya sa lahat ng nasa hall. Jesus, tumakbo siya ng napakabilis. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Panipi tuldok panipi. Pumunta si Guning sa tabing ilog sa ilalim ng bungee jumping platform ng mabilis hanggat kaya niya, ngunit doon lang niya hinihintay si Zhao Fulin. Pagkatapos ng bungee jumping, ang bungee jumper ay ibabalik sa baybayin sa pamamagitan ng isang bangka. Sa sandaling makarating si Guning sa baybayin, natapos ni Zhao Fulin ang pagtalon at nakita niya si Zhao Fulin na inilipat sa bangka. Kasabay nito, napansin din niya ang isang magandang binata na nasa early 20s, nakatingin ito kay Zhao Fulin na may halatang panghahamak. Naalala agad ni Guning ang pinag-usapan ng 2 babae sa launching pad, at napagtanto niya na ang binatang ito ay si Jiang Zi. At saka, pumunta dito si Zhao Fulin para mag-bungee jump dahil sa kanya. Kahit na hindi alam ni Guning kung bakit sila pumayag na gawin ito ng magkasama, alam niya na ang binatang ito ay hindi isang mabuting tao. Si Guning ay may simpatiya kay Zhao Fulin at galit siya sa binatang ito. Sa oras na ito, sina Anran at Zhou Yuanzhen ay tumakbo at nagtanong, Miss Go, anong problema? May kailangan akong harapin, sabi ni Guning at hindi na nagpaliwanag pa. Sa bangka, nakita ng isang staff na si Zhao Fulin ay walang malay, ngunit hindi niya akalaing ito ay isang malaking bagay, dahil nangyari ito noon. Gayunpaman,
Nang makita niyang malamig ang mga paa nito at namutla ang mukha nito habang bumababa ang temperatura, napagtanto niyang may mali. Ang isa pang miyembro ng kawani ay kumuha ng isang instrumento sa pagsukat ng presyo ng dugo ng sabay-sabay. Matapos sukatin ang kanyang presyo ng dugo, nalaman niyang bumababa ang presyo ng dugo ni Zhao Fulin sa lahat ng oras, na isang masamang senyales. Hindi, ang babaeng ito ay namamatay. Parehong nagpanik ang dalawang staff. Ang babaeng nakatayo sa launching pad ay nagbigay ng buong atensyon kay Zhao Fulin sa buong panahon. Nang makita niyang walang malay si Zhao Fulin, nasiyahan siya. Nakita na ni Cao Wenxin at Gao Chengyan ang eksenang ito noon, kaya hindi nila inisip na ito ay napakaseryoso. Gao Yi at Qiao Ya, gayunpaman, alam na hindi ito magiging simple dahil nagmamadaling tumakbo si Guning kay Zhao Fulin. Nang makabalik na ang bangka sa baybayin, binuhat ng isang staff si Zhao Fulin sa kanyang likod at binalak niyang ipadala siya sa ospital, ngunit pinigilan siya ni Guning. Ilipat, nagalit ang staff ng hamarang si Guning. Tumayo si Jiang Zhe kahit na nahimatay si Zhao Fulin sa harapan niya. Ibaba mo siya. Mailigtas ko siya, sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Gayunpaman, ang miyembro ng staff ay hindi naniniwala sa kanya. Kaya mo ba? Alam mo ba kung ano ang nangyari sa kanya? She's in a state of shock now, sabi ng staff. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Alam niyang gustong tumulong ni Guning, kaya nanatili siyang mabait. Maraming tao sa paligid nila, at lahat sila ay natakot, kasama si Jiang Zi. Si Zhao Fulin ay maaaring mawalan ng buhay sa isang estado ng pagkabigla. Dalhin mo siya sa ospital ngayon na, sabay sabi ni Jiang Zi. Ayaw niyang panagutin ang kakilakilabot na aksidenteng ito, dahil siya ang nagdala kay Zhao Fulin dito. Sa totoo lang, gusto lang niyang pagtawanan si Zhao Fulin, at ayaw niyang mawala ito sa buhay nito. Ibigay mo siya sa akin at mailigtas ko ang kanyang buhay, sabi ni Guning sa seryosong tono. Sino ka sa tingin mo? Pinuna ni Jiang Zi si Guning. Si Guning ay isang batang babae lamang sa kanyang paningin, at hindi siya naniwala sa kanya. Walang oras na sayangin si Guning. Dahil ayaw ng staff na ibigay si Zhao Fulin sa kanya, kailangan niyang kunin si Zhao Fulin. Ikaw, nagalit ang staff, ngunit hindi siya kalaban ni Guning, at naglagay si Guning ng power crystal sa bibig ni Zhao Fulin at pinalunok niya. Kasabay nito, lihim niyang inilagay ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa katawan ni Zhao Fulin upang protektahan ang mga organo ni Zhao Fulin. Si Cao Wenxin at ang iba ay hindi nakikita si Guning ngayon, kaya hindi nila alam kung ano ang ginagawa ni Guning. Matapos lunukan ni Guning si Zhao Fulin ang tableta, tumakbo pasulong si Jiang Zi. Ano ang pinalunok mo sa kanya? Sigaw ni Jiang Zi. Binigyan ni Guning si Jiang Zi ng malamig na sulyap, at natakot siya at hindi nang ahas na sumulong muli. Pagkatapos ay sinabi ni Guning na may seryosong mukha, sinabi ko sa iyo na kaya kong iligtas ang kanyang buhay. Since I'm willing to help her, I will take responsibility kung may mangyaring masama sa kanya. You can take responsibility. Niloloko mo ba ako? Hayaan mo siya, o tatawag ako ng pulis ngayon din. Galit na sigaw ni Jiang Zi. Gawin mo na ngayon, sabi ni Guning. Napakasungit niya. Sa tingin ba niya ay isang bihasang doktor? Ang babae ay nagdurusa sa pagkabigla. Panipi tuldok panipi. Sinimulan ng mga tao na punahin si Guning, ngunit walang pakialam si Guning. Gustong ipagtanggol ni Naan Ran at Zhou Yuanzhen si Guning, ngunit ang kanilang mga boses ay masyadong mababa sa maingay na pulutong. Gayunpaman, sa sandaling ito, bumalik sa normal ang mukha ni Zhao Fulin. Tingnan mo, namumula na naman ang mukha niya. Dahil masyadong mapatla ang mukha ni Zhao Fulin noon, halatang iba ang mukha niya ngayon. Biglang tumahimik ang mga tao at lahat ng tao ay tumingin sa mukha ni Zhao Fulin na may pag-uusisa. Hindi sila makapaniwala na talagang mailigtas ni Guning ang buhay ng mga tao. Sa kasamaang palad, hindi pa nagigising si Zhao Fulin.
Hindi siya nagigising. Walang kwenta na bumalik na sa normal ang mukha niya ngayon, sabi ng isa. Sa totoo lang, magandang senyales iyon na nagsimulang damaloy muli ang dugo sa katawan ni Zhao Fulin. Sa sumunod na segundo, dahan-daang binuksan ni Zhao Fulin ang kanyang mga mata. Ang taong nagtanong sa kakayahan ni Guning ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan at hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Itinikom din ng ibang mga tao na gustong salakayin si Guning. Isang minuto lang ang itinagal ni Guning para matulungan si Zhao Fulin na bumalik sa normal. Masyadong mabilis ang nangyari, kaya hindi na nagkaroon ng oras ang staff na i-report ito sa kanyang pinuno. Sa katunayan, dahil direktang inilagay ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa katawan ni Zhao Fulin kaya agad na magising si Zhao Fulin. Fulin, natutuwa akong ayos ka, sabi ni Jiang Zi at gamaan ang pakiramdam. Dahil magaling si Zhao Fulin, hindi siya masisisi. Nagsimulang purihin ng mga nanonood si Guning pagkatapos. Jesus, nagising talaga siya. Napakamangha. Wow, hindi ako makapaniwala. Panipi tuldok panipi. Ang kanilang saloobin kay Guning ay ganap na nagbago, ngunit wala sa kanila ang humingi ng tawad kay Guning. Sa kabutihang palad, walang pakialam si Guning. Anong nangyari? Natarante si Zhao Fulin kahit na binuksan na niya ang kanyang mga mata. Nagulat ka noon, at iniligtas lang ng babaeng ito ang buhay mo. Oo, dapat mong pasalamatan ang babaeng ito. Hindi siya kapanipaniwala. Nang marinig iyon, napagtanto ni Zhao Fulin na nakaramdam siya ng pagkabigla dahil sa bungee jumping. Nanginginig siya sa takot. 2. Okay ka na ngayon, kaya magpahinga na tayo, sabi ni Guning para aliwin siya. Dahil kakagising lang ni Zhao Fulin at halos hindi na siya makalakad, direktang binuhat siya ni Guning sa kanyang likod. Medyo nahihiya si Zhao Fulin, ngunit hindi siya binigyan ni Guning ng pagkakataong tumanggi. Nang makita iyon, patuloy na pinupuri ng mga tao si Guning. Mabait talaga siya. Tama. Panipi tuldok panipi. Nakahinga rin ng maluwag ang mga staff na iyon pagkatapos magising si Zhao Fulin at bumalik sila sa kanilang trabaho. Tila ayaw hawakan ni Jiang Zi si Zhao Fulin mula simula hanggang wakas. Gayunpaman, pumunta rito si Zhao Fulin kasama niya, kaya hindi niya ito maitapon at kinailangan niyang sundan si Guning. Gustong tumulong ni Naan Ran at Zhu Yuanzhen, ngunit pinigilan sila ni Guning. Pwede kang maghintay dito. Ako na lang mag-isa. Dahil sinabi niya iyon, nanatili si Naan Ran at Zhu Yuanzhen. May malapit na tea house, kaya dinala ni Guning si Zhao Fulin papunta dito, na sinundan ni Jiang Zi. Sinabi ni Guning sa kanya, maaari kang umupo sa ibang mesa at magbayad para sa iyong sarili. Nang marinig iyon, si Jiang Zi ay nabaliw at napahiya. Dahil ito ay isang tourist attraction, lahat ay mahal at ang isang simpleng tasa ng tsaa ay nagkakahalaga ng mahigit 100 yuan sa tea house na ito. Si Jiang Zi ay isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo, at ayaw niyang magbayad ng 100 yuan para kay Zhao Fulin kahit na kaya niya ito. Kaya naman ngumuso siya at naglakad palayo. Wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari kay Zhao Fulin. Hindi maintindihan ni Zhao Fulin kung bakit ginawa iyon ni Guning. At nakaramdam siya ng pagkadismaya nang lumayo si Jiang Zi, ngunit wala siyang sinabi dahil iniligtas lang ni Guning ang kanyang buhay. At saka, wala na siya sa lakas ngayon, at kailangan niya ng pahinga. Napagaling na ni Guning si Zhao Fulin gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, kaya maayos na ang kanyang katawan, ngunit magtatagal pa rin ito para maibalik niya ang kanyang lakas. Nag-order si Guning ng isang pot ng tsaa para sa kanila pagkatapos nilang maupo. Pwede ko bang malaman ang relasyon ninyo ng babae at lalaki? Tanong ni Guning kay Zhao Fulin. Ang babae ay aking mga kaklase, at ang lalaki ay isang grade senior sa amin, sabi ni Zhao Fulin. Well, malamang may sasabihin ako sa iyo na hindi mo gustong marinig. Hindi talaga mabait ang babae sa'yo. At least may nararamdaman ako. Hindi rin mabuting tao ang bata. Hindi ko alam kung bakit ka pumunta dito kasama sila para gumawa ng ganitong delikadong aktibidad.
Pero nakita ko ang mukha niya na puno ng halatang pang-aalipusta pagkatapos mong mabigla, sabi ni Guning. Ano? Nagulat si Zhao Fulin. Hindi siya makapaniwala na walang pakialam si Jiang Zi sa kanya. Nagpatuloy si Guning, maniwala ka man o hindi, sinasabi ko ito para sa iyong ikabubuti, at iyon lang ang masasabi ko. Dapat mong protektahan ang iyong sarili ng mabuti. Hindi nagalit si Zhao Fulin dahil sa sinabi ni Guning sa kanya. Sa halip, nawala siya sa pag-iisip. Siya ay simple ang pag-iisip, ngunit hindi pipi at napagtanto niya ang katotohanan hanggat may tumulong sa kanya na itinuro ito. Kaya naman, nagsimulang mapansin ni Zhao Fulin ang maraming problemang hindi niya napansin noon. Ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Jiang Zi noon, at sinabi nito sa kanya na gusto niyang malaman ang matatapang na babae. Mahilig siya sa roller coaster, bungee jumping, at iba pang extreme sports, at umaasa siyang magagawa iyon ng kanyang kasintahan sa kanya. Kung magagawa niya iyon, maaari niyang isipin na tanggapin siya. Si Zhao Fulin ay may acrophobia, kaya sumuko siya noon. Si Zhang Yani, ang kanyang mga kaklase, gayunpaman, ay hinimok na tanggapin niya ang hamon. At sinabi pa nga ang kanyang bungee jumping ay hindi nakakatakot gaya ng iniisip niya, at dahil gusto niya si Jiang Zi, dapat niyang ipaglaban ang pag-ibig ni Jiang Zi. Sa ilalim ng panghihikayat ni Zhang Yani, pumayag si Zhao Fulin. Bagamat pumayag siyang gawin ito, napagtanto niya ngayon na para lang iyon ni Zhang Yani. Maliban doon, si Zhang Yani ay gumawa ng maraming bagay sa likod ni Zhao Fulin para makipagkompetensya para kay Jiang Zi. Dapat may mali. Si Zhao Fulin ay galit na iniisip ang ginawa ni Zhang Yani sa kanya. Sa sandaling ito, malapit nang mag-bungee jump si Zhang Yani sa launching pad. Ilang beses na niya itong ginawa noon, kaya hindi na siya natakot dito, at naisip niya na ito ay lubhang kapana-panabik. Alam ni Guning na nalaman ni Zhao Fulin ang katotohanan matapos makita ang kanyang ekspresyon, kaya tumayo siya at umalis. Maaari kang magpahinga ng mabuti dito, at nabayaran ko na ang bill. Maghintay lang ng saglit, pinigilan ni Zhao Fulin si Guning. Maraming salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sayo, patay na ako. Napakabata pa ni Zhao Fulin, at ayaw niyang mamatay. Nako, salamat din sa iyong mabait na mungkahi, at dapat kong ibalik ang iyong pabor at kabaitan. Nahihiya ako na binayaran mo pa ako ng bill. Bagamat napakaliit ng halaga ng tsaa sa mga mata ni Guning, naisip ni Zhao Fulin na hindi niya dapat hayaan si Guning na magbayad para sa kanya. Ayos lang, wala akong pakialam, sabi ni Guning, at umalis. May gustong sabihing muli si Zhao Fulin, ngunit wala na si Guning. Lumabas si Guning at dumiretso sa bungee jumping facility. Sa sandaling pumasok siya sa elevator, napansin niya si Zhang Yani na lumilipat pabalik sa baybayin pagkatapos tumalon pababa at hinihintay siya ni Jiang Zi sa dalampasigan. Nang humakbang si Zhang Yani sa pampang, agad na inabot ni Jiang Zi ang kanyang braso para tulungan siya, at halatang may chemistry sa pagitan nila. Sa kabutihang palad, napagtanto ito ni Zhao Fulin ngayon. Nasaan si Zhao Fulin? Sabay tanong ni Zhang Yani kay Jiang Zi. Kung nahimati lang si Zhao Fulin, iisipin ni Jiang Zi na nakakatawa ito at natutuwa pa sa kanyang pagkabigo, ngunit wala siya sa mood na gawin iyon ngayon. Si Zhao Fulin ay nagulat, at isang batang babae ang nagligtas sa kanyang buhay. Nagpapahinga siya sa tea house ngayon, sabi ni Jiang Zi. Ano? Talaga, natakot din si Zhang Yani. Bagamat binalak niyang pagtawanan si Zhao Fulin, wala siyang intensyon na patayin si Zhao Fulin. Kung namatay si Zhao Fulin, siya ang sisisihin. Nagplano si Zhang Yani laban kay Zhao Fulin dahil nahulog si Zhao Fulin sa lalaking hinahangaan niya. Totoong gusto ni Zhao Fulin si Jiang Zi, ngunit hinangaan din ni Zhang Yani si Jiang Zi, gayunpaman, hindi ito alam ni Zhang Yani. Bilang resulta, si Zhao Fulin ay naging katunggali ni Zhang Yani sa pag-ibig. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa End of Euro Else 1N. Si Zhao Fulin ay mas maganda at mas mahusay kaysa sa kanya sa pag-aaral, kaya nagseselos siya kay Zhao Fulin.
Kapag nakita nilang magkasama si Jiang Zi, palaging mas binibigyang pansin ni Jiang Zi si Zhao Fulin, na lalong nagseselos kay Zhao Fulin. Kaya naman, gumawa siya ng ilang trick para maakit ang atensyon ni Jiang Zi at siniraan si Zhao Fulin. Magaling umarte si Zhang Yani, kaya unti-unting naniwala si Jiang Zi at nagkaroon ng masamang impresyon kay Zhao Fulin. Si Zhang Yani ay hindi kasing akit ni Zhao Fulin, ngunit maganda rin siya. Pagkatapos noon, inimbitahan ni Jiang Zi si Zhang Yani na kumain at manood ng pelikula ng magkasama. Naunawaan ni Zhang Yani na matagumpay niyang naakit ang atensyon ni Jiang Zi, ngunit nagkunwari siyang nahihiya at hinintay ang pag-amin ni Jiang Zi. Niyaya siya ni Jiang Zi na uminom minsan. Siya ay lasing at sa wakas ay ipinagtapat ang kanyang pagmamahal kay Zhang Yani. Tanggap ni Zhang Yani ang kanyang pagmamahal. Bilang karagdagan, nagpunta sila upang mag-book ng isang silid at natulog sa isa't isa ng gabing iyon. Gayunpaman, hindi nila sinabi kay Zhao Fulin na mag-boyfriend at girlfriend na sila ngayon. Si Zhang Yani ay isang hamak na babae, kaya binalak niyang pagtawanan muna si Zhao Fulin bago niya wakasan ang pakikipagkaibigan nito sa kanya. Sa makatuwid, nakipagtulungan siya kay Jiang Zi para gawing biro si Zhao Fulin. Napakaganda ba ng batang babae at nakasuot ng maluwag na puting t-shirt na may mataas na nakapusod? Tanong ni Zhang Yani. Inilalarawan niya si Guning. Nang marinig iyon, nagulat si Jiang Zi. Oo, paano mo nalaman yan? Sa kanyang pagsang-ayon na sagot, biglang naramdaman ni Zhang Yani na parang may mali. Noong nasa launching pad kami, natakot si Zhao Fulin at ayaw tumalon. Sinubukan kong kumbansihin siya na subukan, ngunit ang babae ay tumayo at pinigilan ako. Pagkatapos, direktang itinulak ng isang staff si Zhao Fulin pababa at tumakbo ang babae sa elevator nang walang antala. Hindi na ako nag-isip pa noon, pero ngayon, medyo kakaiba na. Paano nalaman ng babae na si Zhao Fulin ay nasa panganib? Napagtanto ni Jiang Zi na tiyak na may mali rin. Siguro dahil nakita niya na si Zhao Fulin ay labis na natakot at nag-aalala siya na maaaring mangyari ang isang aksidente. Posible, nagkibit balikat si Zhang Yani. Kailangan ba nating hanapin si Zhao Fulin ngayon? Tanong ni Zhang Yani. Sabay silang nagpunta rito, at hindi nararapat na itapon siya dito ng mag-isa. Maaari kang pumunta kung gusto mo siyang hanapin, hihintayin kita sa labas, sabi ni Jiang Zi. Hindi niya sinabi na inis siya ni Guning sa tea house. Pumayag naman si Zhang Yani at umalis. Kahit na kinasusuklaman sila ni Zhao Fulin ngayon, bumalik pa rin siya sa kanila. Naglakad siya palabas ng amusement park kasama sila, pagkatapos ay sumakay siya ng taxi pauwi. Walang sinabi si Zhao Fulin habang nasa daan. Hindi naramdaman ni Zhang Yani at Jiang Zi na may mali, dahil naisip nila na dapat ay labis siyang natakot. Nang hinanap ni Zhang Yani si Zhao Fulin, bumalik si Guning at ang kanyang mga kaibigan sa launching pad. Si Gao Chengdian ang unang tumalon. Ilang beses na itong ginawa ni Gao Chengdian, ngunit nakaramdam pa rin siya ng kaunting takot sa pagkakataong ito. Napasigaw din siya nang mahulog siya sa ganoong taas. Ito ay talagang isang magandang paraan upang ilabas ang kanyang hindi kasiya siyang damdamin. Nanatili sina Anran at Zhou Yuanzhen sa tabi ng ilog. Hindi nila alam kung kailan matatapos si Cao Wenxin at ang iba pa, kaya pinili nilang hintayin sila sa dalampasigan. Nang tumili si Gao Chengdian, nakilala siya ni Anran at Zhou Yuanzhen. Kinabahan sila, ngunit medyo natuwa rin sila sa reaksyon ni Gao Chengdian. Habang tumatalon si Gao Chengdian, maaaring ilagay ng ibang tao ang kagamitan upang makatipid ng ilang oras. Zesheng, magagawa mo ito bago ako, sabi ni Cao Wenxin. Masyado siyang kinakabahan para mag-bungee jump ngayon. Bakit hindi mo muna gawin? Tanong ni Jiang Zesheng. Masyado akong kinakabahan ngayon, at kailangan ko ng ilang oras, sabi ni Cao Wenxin. Dahil sinabi niya iyon, kinailangan na ni Jiang Zesheng na tumayo. Napansin ni Guning na pareho silang kinakabahan, kaya sinabi niya, kaya muna ni Gao Yi kung masyado kang kinakabahan. Walang problema,
Sumang-ayon si Gao Yi. Malaki. Biglang lumiwanag ang mukha ni Jiang Zesheng at umupo ulit siya. Kahit maya-maya ay tatalon siya, gusto pa rin niyang mag-relax ng mas matagal. Hindi nagtagal ay natapos na ni Gao Chengyan ang bungee jumping at sinimulang ikabit ng isang staff ang malaking elastic cord sa katawan ni Gao Yi. Sa sandaling bumalik si Gao Chengyan sa baybayin, sina Anran at Zhou Yuanzhen ay pumunta upang suportahan siya. Bagamat hindi masyadong nakaramdam ng takot si Gao Chengyan, medyo masakit ang kanyang katawan, kaya hindi siya makagalaw ng maayos. Sa kabutihang palad, hindi ito seryoso, at magiging maayos siya habang lumilipas ang oras o maaari siyang maligo ng mainit o mag-spa. Handa nang tumalon si Gao Yi, at ito ang unang pagkakataon na sinubukan niya ito. Sa utos ng isang staff, tumalon si Gao Yi nang walang pag-aalinlangan at hindi siya sumigaw ng malakas. Karaniwan, ang mga tao ay sumisigaw habang tumatalon dahil sa takot, o dahil gusto lang nilang palabasin ang kanilang presyo. Gao Yi, gayunpaman, ay hindi ginawa iyon, dahil hindi siya natakot at naging introvert. Jesus, hindi sumigaw si Gao Yi. Labis na nagulat si Cao Wenxin. Mukhang hindi siya natatakot dito, sabi ni Jiang Zesheng. Sa kanilang mga mata, kung ang mga tumatalon ay hindi sumigaw ng malakas, hindi ito natatakot dito. Si Cao Wenxin ang sumunod na tumalon. Si Gao Yi ay pisikal na malakas kaya hindi siya nakakaramdam ng hindi komportable pagkatapos tumalon. Mukha kasing maayos ang mukha niya na ikinagulat ng mga tauhan na naghihintay sa kanya sa bangka. Pakiramdam ni Gao Yi ay napaka-excited, ngunit hindi sapat na kapana-panabik, kaya gusto niyang gawin itong muli kung mayroon silang sapat na oras. Nang bumalik si Gao Yi sa dalampasigan, tumingin sa kanya si Gao Chengyan ng may paghanga. Malakas akong sumigaw, at ngayon ay nahihiya ako. Sa totoo lang, hindi nakakahiya kung ang mga tao ay magsisigawan sa mga extreme sports, ngunit si Gao Yi ay nanatiling masyadong kalmado, na hindi karaniwan. Hindi nagtagal ay tumalon si Cao Wenxin, at sumigaw siya ng mas malakas kaysa kay Gao Chengyan. Pagkatapos noon, lumubog siya sa lupa. Sinundan siya ni Jiang Zesheng para sumunod na tumalon. Nang tumingin siya sa ibaba mula sa isang napakataas na taas, hindi niya naiwasang umusad ng ilang hakbang. Gayunpaman, ayaw niyang maging duwag, kaya naglakas loob siya at tumalon pababa. Pagkatapos ng pagtalon, mas malala pa ang kalagayan niya kaysa kay Cao Wenxin, at halos hindi na siya makabangon. Si Guning ang huling pumunta. Pagkatapos tumalon pababa ni Jiang Zesheng, sinabi ni Guning sa mga tauhan na iyon sa launching pad, sa palagay ko ay dapat mong pakinggan ang mga ideya ng mga tumatalon sa hinaharap. Kung ang isang tao ay tumangging tumalon, mas mabuting huwag mo siyang itulak na tumalon pababa mula rito. Alam mo ba kung anong nangyari sa babae? May acrophobia siya at nagulat siya nang tumalon siya pababa. Muntik na siyang mamatay noon. Hindi sila pinapuna ni Guning, ngunit hinikayat silang mag-ingat sa napakabait na tono. Walang gustong mangyari muli ang nangyari kay Zhao Fulin. Laking gulat ng mga tauhan na iyon matapos itong malaman. Hindi nila inaasahan na si Zhao Fulin ay magdurusa sa pagkabigla. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya. Bagamat ang mga kawani na iyon ay medyo bastos kung minsan, hindi sila masamang tao at nakaramdam ng pagkakasala pagkatapos. Ikinalulungkot namin ang aksidente, at magiging maingat kami sa hinaharap. Nang makita ang kanilang magandang ugali, hindi na muling nagsalita si Guning, at maaari lamang siyang umasa na titigil sila ng malakas na itulak ang mga jumper pababa. Bagamat nakaligtas si Zhao Fulin sa pagkakataong ito, ang trahedya ay maaaring mangyari sa ibang tao sa susunod. Kapag ang malaking elastic cord ay nahila pabalik, si Guning ay handa nang tumalon. Medyo hindi siya komportable nang tumingin siya sa gilid ng launching pad, ngunit hindi siya kinabahan. Siya ay tumalon pababa mula sa isang mas mataas na taas sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao, na talagang nakakatakot. Sa sandaling handa na si Guning, tumalon siya pababa nang hindi man lang sumisigaw. Napakatapang din niya, sabi ng isang kawani. Tama ka, pumayag naman ang isa pang staff.
Si Gao Chengyan at ang iba ay humanga sa pagganap ni Guning. Si Gao Yi, sa kabilang banda, ay walang iniisip, dahil sanay na siya sa katotohanan na si Guning ay mahusay sa lahat ng bagay. Nang si Guning ay halos 2 metro ang layo mula sa ibabaw ng tubig, nakakita siya ng isang higanteng hayop na lumalangoy sa ilog. Napangiti siya nang magtama ang mga mata niya. Ito ay ang Zhao. Lumalangoy ang Zhao sa paligid ng lugar na ito, at naramdaman nito ang mahiwagang kapangyarihan ni Guning nang iligtas ni Guning si Zhao Fulin, kaya lumangoy ito para makita si Guning. Tuloy-tuloy na bumalik si Guning sa lupa, at napakasarap ng pakiramdam niya pagkatapos ng pagtalon. Nakilala siya ng staff na tumulong kay Guning na makasakay sa bangka at lalo siyang hinangaan. Si Guning ay isang mabait at matapang na babae sa kanyang paningin. Ningning, anong nararamdaman mo? Hindi ba exciting? Tanong ni Cao Wenshin kay Guning. Oo, ngunit sa palagay ko ay hindi ito sapat na kapana-panabik, dahil ang paglulunsad pad ay hindi masyadong mataas, sabi ni Guning. Ano? Hindi naman masyadong mataas, nagulat si Cao Wenshin. Ito ay sapat na mataas para sa akin, sabi ni Gao Chenggayo. Bueno, sa palagay ko ay hindi rin ito sapat na kapana-panabik, sabi ni Gao Yi. Si Cao Wenshin at ang iba ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Maaari tayong pumunta sa isang lugar na mas kapana-panabik sa palabas, sabi ni Guning kay Gao Yi. Pasok ako. Si Qiao Ya ay higit sa handa na sumama sa kanila. Malaki. Natuwa si Gao Yi. Si Cao Wenshin at ang iba pa, gayunpaman, ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko kaya. Mayroon na akong sapat ngayon, sabi ni Cao Wenshin. Tumalon siya pababa mula sa taas na 40 metro ngayon, na sapat na para sa kanyang puso. Natatakot siya na baka matakot siya sa kamatayan kapag tumaas ang taas. Hindi ko na uulitin, sabi ni Jiang Zesheng. Sigurado na siya ngayon na natatakot siyang mag-bungee jumping matapos itong subukan minsan. Hindi nakakahiya na aminin na nakakatakot ang bungee jumping, dahil iba't ibang tao ang may iba't ibang tibay. Tara, kunin na natin ang mga bag natin, at bibigyan ko kayo ng tableta para matulungan kayong gumaling, sabi ni Guning kina Cao Wenshin at Jiang Zesheng. Mukhang hindi sila komportable ngayon. Ang lahat ng mga kristal ng kapangyarihan ay nakaimbak sa telepathic eye space, hindi sa kanyang bag, ngunit hindi niya ito may palm sa iba, kaya kailangan niya ng isang bag upang itago ito. Malaki. Masaya sina Cao Wenshin at Jiang Zesheng na marinig iyon, dahil hindi na nila kayang tiisin ang sakit ng kanilang katawan. Si Cao Wenshin ay nag-bungee na tumalon noon, at alam niyang maaapektuhan ang kanyang katawan sa susunod na linggo. Hindi man ito seryoso, hindi rin ito komportable. Sa makatuwid, mas magaan ang pakiramdam nila sa mga table task ni Guning. Pagkatapos, sabay silang naglakad papunta sa hall.